Mga kapuso, ngayon naman update tungkol sa panahon. Para sa update ng galaw ng Falcon, makakaparehan po natin si Mr. Chris Perez, ang Assistant Weather Service Chief ng Pag-asa. Magandang umaga po, Sir Chris. Magandang umaga din po sa kanila at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Sir Chris, posible pa rin bang lumakas ang bagyong Falcon habang ito'y kumikilos pahilaga ng Philippine Sea? Sa ngayon na nakikita natin ay ma-maintain na lang yung current na lakas nito, no? 175 kilometers per hour na maximum wind hanggang tuluyan na itong makalabas ng ating air responsibility sa pagitan ng ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Subalit paunahan ko na po, no? Posibleng kahit nakalabas ito ng ating air responsibility dahil malawak yung radius nito, umabot ng around 650 kilometers per hour, hindi natin isinasantabi yung posibilidad ng pagtaas ng warning signal number 1 sa dulong Hilagang Luzon simula po mamayang hapon o mamayang gabi. Maraming salamat, Sir Chris. Inaasahan po na lalabas ito ng PAR ngayong araw. Tama po ba? Tama po, no, sa pagitan ng hapon hanggang mamayang gabi ay posibleng lumabas man ang ating air responsibility itong bagyong si Falcon. Sir Chris, magiging maulan pa rin po ba dito sa ilang parte ng Metro Manila ngayong araw? Inaasahan natin na hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan. Sa lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Occidental Mindoro at sa northern portion ng Palawan kasama nga yung Calamian, Puyo at Kalayaan Island. Dahil sa pinag-iibayan nitong bagyong si Falcon yung habagat or southwest monsoon. Kaya paalala po sa mga kababayan natin, sa mga residente, mga nabanggit nating lugar, no? Maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha, although alam ko baha na ilang lugar, yung biglang pagtaas ng ilog dahil posibleng yung mga tubig sa kalupaan ay pumunta doon sa mga daluyan ng tubig. Biglang magkaroon ng pag-apaw ng mga kailugan. At yung mga lugar naman na inulan na malapit po sa paanan ng mundo ay maging alerto sa mga posibleng pagguho naman ng lupa. At patuloy din mag-monitor doon sa weather advisory tungkol sa bagat na ipinapalabas ng Pag-asa yung mga kababayan natin sa apektadong lugar. Ganon din yung kanilang LGU at saka local disaster risk reduction managing officers. Ano naman po ang magiging lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao? Tsaka may iba pa bang weather system ang makaka-apekto bukod niya dito sa bagyong Falcon? Dito sa may bandang Visayas, ito ng lalawigan na lang ng TK, inaasahan natin na maapekto ng habagat. No? Inaasahan natin na magiging maulap, may mapag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala doon po sa buong Mindanao, sa natitirang bahagi ng Kabisayan ay generally fair weather yung inaasahan natin. Bahagyang maulap, kung magkakaroon ng thunderstorm, malaki ang tsansa dakong hapon o gabi. Sir Chris, last question. Naka-anim na bagyo na po tayo. Tama po ba itong si Falcon? Ilan pa po ba ang inaasahan nating bagyo ngayong taon? Sa inaasahan natin na for the month of August ay aabot pa tayo ng 3 to 4 tropical cyclone. No? So sa simula ngayong buwan ng August hanggang January 2024, at least mga 8 to 11 tropical cyclone ang inaasahan natin, either maglandfall or mamalagi lamang sa loob nating air responsibility. Maraming salamat, Chris Perez, ang Assistant Weather Service Chief ng Pag-asa. Yan mo ng latest mula dito sa Valenzuela City. Know the weather before you go para mark safe lagi. Mga kapuso, back to studio. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.